At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Morning Edition. Araw tayo ngayon ng Huwebes, Hulyo 9, 2015. Solo ng ating mga balita, ilang residente sa paligid ng Lamesa Dam dito sa Metro Manila lumikas na dahil sa banta ng mga pagbaha. Buong Metro Manila at 8 lalawigan sa Luzon nagkansila ng klase ngayong araw dahil sa patuloy na epekto ng sama ng panahon. Flood alert na nanatiling nakataas dito sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan dahil sa hanging habagat na pinag-iibayo ng bagyong si Falcon. Pag-anunsyo ng bagong AFP Chief of Staff inaabangan ngayong araw 5 mga contenders na interview na ng Pangulong Noynoy Aquino sa Malacanang. Ilang residente sa Negros Occidental nagkakasakit na sa epekto ng toni-tonela ng patay na tahong na napadpad sa dalampasigan. Matapos ang peking bigas, peking bihon na naman na paulat na mabibili na rin sa lungsod ng Davao. Pangatlong bailout plan ng Greece didesisyonan ng European Union sa darating na linggo. ISIS gumagamit na rin ang panibagong paraan sa pag-recruit sa mga miyembro kaya naman pahirapan na matunton ng FBI. Sa balitang sports, tennis superstars Andy Murray at Roger Federer maghaharap sa semifinals ng Wimbledon Open sa London. Sa boxing, Top Rank Promotions Big Boss Bob Arum na nawagan kay Manny Pacquiao na iprioridad ang rehabilitation sa injury sa kanyang balikat. Sa showbiz naman, pakikiramay sa pagpanaw ng bitiranang aktres na si Lucita Soriano bumuhos. Live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman si Bombo June Descat. Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kaibigan, simula kagabi ilang residente sa paligid ng Lamesa Dam dyan sa Quezon City ay lumikas na dahil sa banta ng mga pagbaha. May detalyed follow-up report si Bombo Gerald Ulip. Yes, sa Bombo June, lumikas na ang daan-daang residente na malapit sa Tulyahan River dahil sa pangambang pag-apaw ng ilog. Ito dahil sa pagtaas ng antas ng tubig sa Lamesa Dam. Ang ilang residente ay nagpalipas na ng gabi sa mga evacuation centers dahil sa takot na bahain ang kanilang mga tahanan. Gayunman, marami pa rin ang mga residente na nagmatigas at nanatili sa kanilang mga bahay. Dahil dito patuloy ang paabiso ng management ng Lamesa Dam na ipatupad ng local government units ang preemptive evacuation sa mga residente sa gilid ng Tulyahan River kung kinakailangan. Kagabi pa ay nakataas na sa red alert status ang Lamesa Dam dahil sa pangamba ng pag-apaw nito. Partikular kasi na maapektuhan ng pag-apaw ng dam ang Greater Fairview, Greater Lagro, Santa Monica, North Fairview, nagkaisang nayon, Novaliches proper, San Bartolome, Gulod at Santa Lucia sa Quezon City. Apektado rin ang General P. De Leon, Ugong, Marulasa, Mapulang Lupa, Karuhatan, Paso de Blasa, Parada at Maysana sa Valenzuela City. Damay din ang Malabon at Navotas kapag umapaw ang dama. Kaninang umaga lamang ay nasa 79.69 meters na ang sukat ng lalim ng dama at malapit na sa spilling level na 80.15 meters. Samantala, pumalo na sa mahigit 165 million pesos ang iniwang pinsala ng bagyong Egay sa infrastruktura at agrikultura. Sa La Union, nasa 143 million pesos ang iniwang pinsala sa infrastruktura ng bagyo habang 17.6 million naman ang iniwang pinsala sa agrikultura sa Cordillera at Region 1. Apektado naman ng bagyo ang mahigit 11,000 na pamilya o katumbas ito ng 48,000 na katao. Patuloy naman ang monitoring ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga apektadong lugar. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Tulad po ng sinabi po natin, ulitin natin mga kaibigan, suspendido na ang lahat ng klase dito sa Metro Manila ngayong araw na ito dahil po yan sa banta ng mga pag-ulan. Dulot po yan ng hanging habagat na pinag-iibayon ng bagong si Falcon. Ang Quezon City, hindi lamang ngayong araw na ito ang suspensyon ng kanilang klase kundi hanggang bukas araw ng Biyernes. Kaya't medyo mahaba-haba ang bakasyon ng mga estudyante dyan sa Quezon City. Ibig sabihin, maliban sa Quezon City, na hanggang bukas, ang ibang mga lungsod dito sa Metro Manila ay all levels, walang pasok ngayong araw na ito. Samantala, narito naman ang listahan ng mga lalawigan na nagsuspende na rin ng klase dahil sa sama ng panahon. So San Mateo Rizal, all levels. Cainta Rizal, all levels. Antipolo Rizal, all levels. Anguno Rizal, all levels. Maging sa Binangunan Rizal. Taytay Rizal, Cardona Rizal, Teresita Rizal, Pililla Rizal, Morong Rizal, Rodriguez Rizal ay lahat po yan all levels. Maliban na labang dito sa Rodriguez Rizal, sinasabing preschool to high school lamang ang suspensyon ng kanilang klase. Ibig sabihin sa college, meron pasok ngayong araw. Sa Cavite, buong lalawigan ng Cavite, all levels, walang pasok. Buong lalawigan din ng Laguna. Pangasinan, sa Pangasinan, preschool to high school lamang. Sa Batangas City, all levels na rin. Sa Lipa City, Batangas, all levels. Lian, Batangas, all levels. Ibaan, Batangas. Bawan, Batangas. Olongapo City, Bataan, Marilao, Bulacan. Lahat ng mga nabanggit natin ay all levels na walang pasok sa araw na ito. Samantala, alamin nga natin ang lagay ng panahon sa umagang ito. Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Ang flood alert daw ay nananatiling nakataas dito sa Metro Manila at mga kalapit na lugar dahil yan sa banta ng mga pag-ulan. At live mula dyan sa Bombo Weather Center, may detalye si Bombo Dennis Amito. Umiiral pa rin ang flood alert sa Metro Manila, umabala ng mga pagbaha pati na sa mga karatig na lugar kahit may mga pagkakataong humihinto ang pagbuhos nito. Maliwanag ng Pag-asa, mas saturated na ang lupa ngayon kaya lantad na ang mga lugar na dati ng binaha sa panibagong pagtaas ng tubig. Sa ngayon ay umiiral ang orange warning Bombo June o itong may ulan na aabot sa 15 hanggang 30 millimeters kada oras. Ito ay katumbas ng 4 na galon ng tubig sa bahagi ng Cavite at Batangas. Nangangahulugan na napakataas ng posibilidad ng pagbaha sa naturang mga lalawigan. Habang yellow rainfall alert naman o 7.5 hanggang 15 millimeters ang inaasahang buhos ng ulan sa Metro Manila, Laguna, Bataan at Rizal. Katumbas po yan ng mahigit 2 galon ng tubig sa isang partikular na area sa loob ng 1 oras. Ayon sa Pag-asa, nagsimula ng humatak ng habagat ang bagyong si Falcon kaya mas malakas na ang aasahang ulan hanggang sa darating na weekend. Umaabot din ang epekto ng habagat hanggang sa Bicol, gayon din sa mga lalawigan sa Visayas. Huling namata ng sentro ng bagyo sa layong 800 mahigit sa silangan po yan, hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Kung mapapansin nyo, ito'y nasa hilagang bahagi na ng Luzon, ngunit ang epekto ay hanggang Visayas dahil dito sa habagat na kanyang nahihila. Taglay pa rin ang bagyo ang hangin na 130 km per hour at may pagbugsong 160 km per hour o kapareho nung araw na ito ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Kumikilos ang bagyong Falcon sa direksyong Pakanluran, Hilagang Kanluran. Yan ay sa bilis na 20 km per hour, kapareho pa rin nang una siyang tumama o dumaan sa power line ng ating bansa. Dahil dito, inaasahan pa rin natin ang patuloy na epekto ng kaparehong masamang lagay ng panahon hanggang sa pagpasok ng susunod na linggo. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Sa mga sandaling ito ay makakasama po natin sa linya ng telepono ang tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, si Ma'am Mina Marasigan. Ma'am, magandang umaga po sa inyo at live po kayo sa Bombo Radio Philippines Nationwide. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Ma'am, si Bombo Jun yung kasama po ninyo. Makibalita lang ho kami dito sa epekto ng sama ng panahon sa Metro Manila, maging sa Luzon, lalo na yung pananalasa ng bagyong Egay. Ano pong pinaka-latest dyan sa tanggapan po ninyo, Madam?
Opo, no, dito po sa atin sa Metro Manila at yung mga ilang mga probinsya po ay patuloy nakararanas ng epekto ng tinatawag natin na enhanced southwest monsoon na dahil nga po dito sa Bagyong Falcon na humahatak nga po nitong mga habagat na ito, kaya po tayo nakararanas na patuloy na pag-uulan. Yung mga ilang areas po tayo nakagabi pa po na maitala natin dahil tuloy-tuloy nga po ang pag-ulan ng baha. No? Although may mga ilang areas naman dito may tubig pero passable pa rin naman po yung mga ilang areas na to. Meron din po tayo mga naitala na rin po na dito sa atin sa La Union na hanggang ngayon po sarado pa po sa trapiko dahil po meron pang tubig. Ito po yung sa Bangar Luna Road. Meron din po area sa Benguet nasarado pa rin po sa traffic dahil meron pong landslide at mudflood doon dahil meron pa din po patuloy na pag-uulan dyan sa May Cordillera region. Pero ito pong area dito sa May Cannon Road na dahil po sa Bagyong Ego naging sarado po, naging tuloy-tuloy po naman ang ating clearing operations dyan at bukas na naman po ito sa publiko. May ilan na rin po tayo sa ating mga kababayan po na nakita po natin na stranded po sa Pantalan dahil medyo masungit nga po ang panahon, hindi na po nakatuloy sa paglayag. Meron po tayo na itala po na 32 passengers na stranded po ito dito po sa Northeastern Luzon po na district at saka sa Bicol district po. Alright. Tapos dito naman sa ilang dito naman po sa sitwasyon po ng ating mga dams meron po dito sa atin lalo na dito sa Ipo Dam, La Mesa Dam na medyo mataas na nga po ang tubig at meron pong posibilidad na ito po umapaw. Naka-heightened alert na po ang ating lokal na pamahalaan dyan at ang ating mga local councils para makapagbigay po ng agarang ayuda na kung sakasakali nga po na talagang kakailanganin na sila po ay magpa-preempt evacuation ay agaran po na maililigtas natin ng ating mga kababayan sa mga lugar na iyan. Ma'am, anong yung latest na talaan ninyo dyan sa mga nagsilikas doon sa Central Northern Luzon? At ang balita ho namin, kagabi meron na rin ng mga nagsilikas dito sa paligid ng La Mesa Dam sa Quezon City. Ano pong latest natin dyan? Opo, ito po yung kasalukuyan po nagtatawag nga po tayo sa ating mga local councils para magkaroon po tayo ng talaan kung ilan na po ang mga pamilya na ito. Napabalita nga po dito sa Mikes dahil nga po tumataas na po ang tubig lalo na dito sa Tulyahan River. Kaya po, kaya po tayo ngayon naman po tumatawag po sa mga lokal na pamahalaan para makasiguro na rin po tayo sa kalagayan ng ating mga kababayan dyan. At sinisiguro nga po din natin dahil ang ating mga lokal na pamahalaan bagamat talagang nakapag-preposition na rin sila na kanilang mga pangangailangan. Dito po tayo sa National Operations Center natin, titignan lang po natin kung kakailanganan po nila ng ayuda mula dito sa national government. Linawin ko lang ma'am, mula nung manalasa yung bagyong si Egay, mula nung pumasok yung tag-ulan at ngayon itong habagat na pinangangambahan natin na pinag-iiba yun ng bagyong si Falcon, wala pa tayong naitalang casualty o nasaktan hanggang ngayon. Dito po dahil po dito sa habagat may naitala po tayo na 2 casualties po. Ito po ay isa sa Quezon City. Tapos isa naman po dito yung isang Korean national nga po na natagpuan sa Lapu-Lapu, Cebu. Ito po dahil sa ating enhanced southwest monsoon. I see. Opo, yun po na itala natin sa southwest monsoon at meron din po itong 2 Korean nationals po na injured din po dito sa May Cebu dahil nga po yung nag-die po sila kahit na pumasungit ang panahon. Okay, yung sa Quezon City sabi mo na casualty, anong dahilan nun? Opo, nadulas po kasi nahulog po sa may riprap. Hindi na po hindi nahirapan po yung bata na 6 years old lang po ito kuya kaya kaya po patuloy nga po ang pagpapaalala natin at pagbibigay ng babala sa ating mga kababayan na kailangan po talaga sa ganitong panahon ay iba yung pag-iingat po. Alright, sige ma'am, I understand kayo po ay naka-alerto din ngayon sapagkat ngayong araw na ito may banta yung pag-asa na magkaroon tayo ng malalakas na pag-ulan at maaaring magdulot na naman yung mga pagbaha kaya tayo po yung mga tauhan natin siguro naman naka-in place na, alerto na lalo na dito sa Metro Manila, madam. Opo, tayo po ay naka-heightened alert po ngayon. Sa katunayan nga po, sa ngayong araw po, ay may nakaschedule po tayo na pre-disaster risk assessment core group meeting para nga po ay makakaupo ngayon ng ating mga miyembro ng ating National Council para mapagpalanuhan pa na mas mabuti ang ating magiging response dito sa atin sa nararamdaman po na patuloy na pag-uwi. Alright, malinaw yan. Abangan po natin yan. Madam Mina Marasigan, ma'am, maraming salamat sa inyong oras dito sa Bombo Radio Philippines. Opo, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Nagpagsalita po yan ng NDRRMC si Madam Mina Marasigan. Abangan po din ngayong araw na ito ang pag-anunsyo raw ng Pangulong Noynoy ng susunod na magiging hepe ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. May detalye si Bombo Analizo Biran.
Inaabangan na ngayong araw ang pag-anunsyo ng Malacanang kung sino ang magiging susunod na AFP Chief of Staff kapalit sa pwesto ng magreretirong si General Gregorio Pio Katapang Jr. bukas July 10. Kinumpirma naman ni AFP spokesperson Brigadier General Joselito Kakilala na nitong Lunes na interview na ng Pangulo ang 5 kandidato na kinabibilangan ni Southern Luzon Command Chief Lieutenant General Ricardo Bisaya, Philippine Army Chief Lieutenant General Hernando Iriberi, Philippine Air Force Chief Lieutenant General Jeffrey Delgado, Western Command Chief Vice Admiral Alexander Lopez at Central Command Chief Lieutenant General Nicanor Bivar sa Malacanang. Sinabi ni Kakilala na hindi nila batid kung ano ang naging resulta sa isinagawang panayam ng Pangulo sa 5 contenders dahil ito ay isang pribadong pag-uusap. Pahayag ni Kakilala na malaki ang magiging role na gagampanan ng bagong uupong Chief of Staff, lalong-lalo na sa paghahanda nito sa halalan sa susunod na taon at ang pag-shift ng AFP mula sa internal security operations ay kanila nang pagtutuunan ng pansin ngayon ang territorial defense batay sa kanilang AFP transformation roadmap. Pagtiyak naman ni Kakilala na ang 5 kandidato sa pagka-Chief of Staff ay capable sa pagtupad ng programa ng Sandatahang Lakas, qualified at hindi matatawaran ang kanilang mga credentials. Samantala, dahil nga sa sama ng panahon, kinansela ni outgoing AFP Chief General Katapang ang kanyang scheduled farewell visit sana ngayong linggo sa Western Command sa Palawan, sa Eastern Mindanao Command sa Davao at sa Western Mindanao Command sa Zamboanga City. Ayon kay Kakilala, maging ang inihandang testimonial parade ng Philippine Army kahapon ay kinansela din ni Katapang dahil mas kakailanganin umano ang mga sundalo sa humanitarian at disaster response ngayong masama ang lagay ng panahon. Pahayag ni Kakilala na naintindihan din ng mga tropa kung bakit hindi natuloy ang pagbisita ng general. Dagdag pa nito na sa ngayon nakaempake na ang lahat ng gamit ni Katapang at handa na itong umuwi sa kanila. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! 15 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga, samantala mahigit sa 333,000 na mahihirap na mag-aaral sa buong bansa ang nakapagtapos sa mataas na paaralan sa ilalim yan ng Daang Matuwid Cash Transfer Program ng Pamahalaan. Ito ang inulat ni DILG Secretary Mar Rojas kasabay ng pagtitipon ukol sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps ng Parent Teachers Association o PTA sa lalawigan ng Bulacan. Ayon sa kalim, naniniwala siya na ang edukasyon ay isang mahalagang sangkap sa pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa, kaya dapat lamang na may paabot ito sa lahat ng Pilipino, lalo't higit sa mahihirap na pamilya. Na niliwanag naman ni Rojas na ang tunay na layunin daw ng 4 Ps program na yan ay tulungan ang mga maralita para matustusan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Naniniwala pa si Rojas na sa isang mas maaliwalas na hinaharap kung magpapatuloy ang programa para sa sambayanang Pilipino sa ilalim yan ng may integridad na liderato. Susunod na bangan po ninyo na sa 100 bahay sa Pangasinan, lubog pa rin sa baha dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Susunod na yan. Stand by! Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Bombo, Disaster and Emergency Preparedness. Maging handa sa anumang trahedya o kapahamakan sanhi ng bagyo. Ang bagyo o tropical cyclone ay isang intense low pressure area. Ang dala nitong hangin ay may bilis higit sa 35 kilometro bawat oras. Humigit kumulang sa 20 bagyo ang nabubuo o pumapasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR kada taon. 18 rito ang nagdadala ng matinding epekto o pinsala sa ating bansa. May iba't ibang uri ng bagyo batay sa lakas at bilis ng hanging dala nito. Ang tropical depression ay nagtataglay ng lakas ng hangin na mula 35 hanggang 63 kilometers kada oras. Maaring makasira ito sa mga tanim na palay at kabahayang yari sa light materials. Ang tropical storm naman ay nagtataglay ng lakas na hangin mula 64 hanggang 117 kilometers bawat oras. Maaring mabuwal ang malalaking mga puno at mapanganib maglayag ang maliliit na sasakyang
pandagat. Ang typhoon ay nagtataglay ng lakas na hangin na higit sa 117 kilometers kada oras. Malawakan ang pinsala nito sa mga pananim na mais at palay. Mapanganib na ang pagbiyahe sa dagat at sa himpapawid. Maaari ding maputol ang linya ng kuryente at komunikasyon. At ang super typhoon naman ay nagtataglay ng lakas ng hangin higit sa 220 kilometers pataas bawat oras. Kaya nitong magpatumba ng mga maraming puno. Maaring maapektuhan ng mga gusali at karamihan ng mga kabahayan. At posible ring maputol ang linya ng kuryente at komunikasyon. Kaya kapag may paparating na bagyo, siguruhing matibay ang mga parte ng tahanan. Alamin ang malapit na evacuation centers na posibleng paglikasan. Manatili sa bahay at tumutok sa Bombo Radio at Star FM upang malaman ang latest weather updates mula sa Pag-asa. Tandaan, sa ganitong panahon, kahandaan at kaalaman, susi sa kaligtasan. Bombo Disaster and Emergency Preparedness mula sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Sa ibang mga balita, nanawagan si Senador Bongbong Marcos sa pamahalaan na madaliin ang pagtulong sa mga apektado ng sunod-sunod na bagyo at baha mula pa noong nakaraang linggo. Ayon kay Marcos, hindi simpleng pinsala ang dulot na naturang kalamidad dahil ang pinakamahirap ang pangunahing nasasalanta sa mga panahong ito. Katunayan, mahigit daw sa 12,000 na pamilyang labis na naapektuhan ng baha mula sa Luzon maging sa Visayas, batay na rin sa record ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Lumalabas din na malaking bahagi ng nasabing mga sinalanta ay mula sa mga pamilyang nasa poverty o below poverty line na nangangailangan ng sapat at mabilis na tulong. Nasa 100 bahay sa Pangasinan, lubog pa rin sa baha dahil sa sunod-sunod na mga pag-ulan. May follow-up report ang Bombo Radio Dagupan. Nalubog sa tubig baha ang 100 bahay sa Barangay Sungkil sa bayan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan. Bunsod ng ilang araw na pag-ulan dulot ng sama ng panahon. 3 araw na nakakaranas ng pagbaha ang mga residente ng Sitio Riverside, Barangay Sungkil sa nabanggit na bayan dahil sa pag-apaw ng ilog na matatagpuan sa lugar. Gumagamit na rin ng bangka ang mga residente doon upang maipagpatuloy ang kanilang buhay. Maging ang ibinilad na palay ay inabot na ng tubig baha habang ang iba sa kanila ay wala na umanong maisaing. Nagpalala sa pagtaas ng tubig baha sa lugar ang mga tumubong water lilies sa ilog dahilan upang hindi ito umagos ng maayos. Kapag nagtuloy-tuloy ang nararanasang sama ng panahon ay posible manong mabaharin ang mga karating nitong barangay. Sa kabilang dako, binabantayan na ng ilang kailugan sa lalawigan lalo't inaasahan na magpapatuloy ang buhos ng ulan sa mga susunod na araw. Nakamonitor ang flood forecasting warning system sa mga kailugan at tiniyak na normal pa rin ang mga ito kabilang na ang Agno River. Mula rito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News. Bombo Catherine Veray para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Karagdagang mangingisda na wawala na naman sa lalawigan ng Quezon. May detalyeng Bombo Radio Naga. 2 araw nang pinaghahanap ngayon ng mga otoridad ang isa na namang mangingisda na nawawala sa karagatang sakop ng San Francisco, Quezon. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Naga, nabatid na Hulyo sa ispa ng pumalaot si Glenn Aguilar alias Emong, 32 anyos. Nagpumilit umano itong mangisda sa kabila ng malakas na hangin, dala ng habagat at hindi kalmadong kalagayan ng karagatan. Subalit mula noon ay hindi na nakabalik pa sa kanyang pamilya ang biktima. Magugunit ang noong araw din ng Linggo sa kasagsagan ng Bagyong Egay nang pumalaot naman ang isa pang mangingisda sa bayan ng Sariaya na hanggang ngayon ay hindi pa nakukuha. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Naga, Bombo Rita Labano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Samantala, ang ilang residente daw sa Negros Occidental ay nagkakasakit na dahil sa epekto ng tuni-tuniladang patay na tahong na napadpad sa dalampasigan. May exclusive video report ang Bombo Radio Bacolod. Mag-aapat na araw na ang tinitiis ng mga residente dito sa Zone 5, Barangay Bagumbayan, Bayan ng Valladolid, ang matinding amoy ng mga patay na tahong hatid ng malakas na alon sa kasagsagan ng Bagyong Egay. Nagtitiis ngayon sa masangsang na amoy ng mga patay na tahong na nasa dalampasigan ang 3 barangay sa bayan ng Valladolid, Negros Occidental. Napag-alaman na tone-toneladang mga tahong ang napadpad sa dalampasigan ng Barangay Bagumbayan.
Tabao Proper at Central Tabao na tinangay ng malalaking alon noong bagyong Egay. Sinasabi na halos umaabot sa tuhod ang kapal ng mga patay na tahong sa dalampasigan at nilalangaw na. Dahil sa mabahong amoy ay ilang mga bata ang nagkakasakit at ilan naman ang nagkaka-allergy sa balat dahil sa mga langaw na dumadapo sa kanila mula sa mga patay na tahong. Ayon kay punong barangay Luis Acosta, kadalasan na may natatangay na tahong sa dalampasigan kung malalaki ang alon, ngunit hindi kasing dami kagaya ngayon. Sinabi pa nito na noon ay malalaki ang tahong na natatangay kaya kinukuha ito ng mga residente upang ibenta. Hindi kagaya ngayon na maliliit pa ang mga ito at sobra-sobra sa dami. Ayon kay punong barangay Acosta, sinabi na ni Mayor Romelio Gore na magpapadala ito ng backhoe ngayong araw upang maibaon sa dalampasigan ang naturang tahong kung saan may ibinigay na itong bayad na bigas para sa mga residenteng tutulong sa paghukay. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News. Bombo Frances Doren Balboa, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa ibang mga balita, daang-daang mga mangingisda sa Jensan apektado ang hanap buhay dahil sa pagsara ng karagatang pinagkukunan nila ng mga isda. May detalye ang Bombo Radio Jensan. Daan-daang mga mangingisda ang nakastay home ngayon kasunod ng ipinatupad na closure o pagsara ng fishing ground sa Pocket 1 sa High Seas. Inihayag ni Marvin Tan, kilalang fishing magnate ng lungsod, na dahil dito ay bumaba ang kita ng mga mangingisda. Layunin ng ipinatupad na closure sa Western and Central Pacific Fisheries Commission o WCPFC ay magkaroon ng sustainable fishing activity sa fishing ground na binubuo ng Palau, Micronesia, Papua New Guinea at Indonesia. Anya, mandatory ito kaya naman kailangan magsakripisyo ang mga mangingisda at fishing companies. Dagdag pa nito na kailangan munang palakihin at paramihin ng mga big eyes, skipjack at yellowfin tuna sa loob ng 3 buwan na nagsimula nitong Hulyo 1. Positibong tinatanaw nita ng closure kung saan mahihinto rin naman umano ang pinangangambahang overfishing sa karagatan at pagkakataon din ito upang ayusin ang mga sasakyang pandagat, mga lambat at iba pa. Nabatid na maliban sa pagsara ng fishing ground sa Pocket 1 sa High Seas, apektado rin ang mga mangingisda at fishing company sa lungsod sa fishing ban na ipinatupad ng bansang Indonesia. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Jensan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cherish Lumang para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa mga mahihilig kumain ng bihon sapagkat matapos ang peking bigas, ang peking bihon na naman daw ay napaulat na nabibili na rin sa lungsod ng Davao. May detalye ang Bombo Radio Davao. Matapos ang pagkalat ng umano'y synthetic rice, isang synthetic bihon na naman ngayon ng umano'y nasa merkado ng lungsod ng Davao. Inihayag ni City Health Office Environment Sanitation Division Head Robert Oconer na maliban sa kontrobersyal na synthetic rice, may nakabili na rin umano ng synthetic bihon o rice noodles sa Kalinan Public Market. Ayon kay Oconer na isang barangay kapitan sa lugar ang nakabili nito dahilan na agad pinaabot ng opisyal ang nasabing impormasyon kay Councilor Mary Joseph Villafuerte sa nagawang committee hearing ng City Council patungkol sa synthetic rice. Ayon pa kay Barangay Saloy Captain Gary Gencianos, inutusan niya ang kanyang tauhan na bumili ng bihon, ngunit nang niluto umano nila ito, nag-iba ang resulta at hindi kagaya ng isang ordinaryong bihon. Dahil dito kumuha ng sample ang CHO sa nasabing bihon at ipapadala nila ito sa Food and Drug Administration para isailalim sa laboratory analysis. Sinasabing wala umanong amoy at hindi nasira ang nasabing bihon kahit niluto na ito. Agad namang nilinaw ni Oconer na wala silang kapangyarihan na habulin ang mga nagtitinda ng peking bigas o bihon. Sa halip ay nakatutok lamang sila sa kalinisan sa paghahanda ng mga pagkain para masigurong ligtas at malayo ito sa kontaminasyon. Mula rito sa Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News, Bombo Sheila Lisonda nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! Negosyante at kinakasamang babae pinatay na, sinunog pa sa Iloilo. May detalye ang Bombo Radio Iloilo.
Parehong patay nang matagpuan ng isang negosyante at ang kinakasama nitong babae sa nasunog na calibration shop sa barangay Tagbacaro, Iloilo City kagabi. Ang mga biktima ay kinilalang sina Joel Daliva, 52 anyos, na siyang nagmamayari ng JD Calibration Shop at ang kinakasamang si Girlie Alivaren, isang call center agent. Sa interview ng Bombo Radio kay Fire Superintendent Jerry Candido, halos sunog na ang katawan ng mga biktima ng kanilang madatnan. Ngunit sa pag-usisa, hindi ang pagkakasunog ang dahilan ng pagkamatay ng mga ito, kung saan ang bangkay ng lalaki ay nakitang nakabalot sa plastik at may laslas ang leeg habang nasa ilalim ng kanyang sasakyan, habang ang babae naman ay may naiwan pang kutsilyo na nakasaksak sa kanyang dibdib. Naniniwala naman si Candido na pinatay muna ang mga biktima at pagkatapos ay sinunog ang calibration shop bilang diversionary tactics. Sa ngayon, blanco pa rin ang otoridad kung sino ang suspect at motibo ng krimen. Ang lalaki ay 3 taon na rin umanong hiwalay sa misis at maayos rin umano ang relasyon sa kaniyang pamilya. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, Bombo Aiza Piniero nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Bombo International News. International News. Pangatlong bailout plan ng Greece didesisyonan ng European Union sa darating na linggo. ISIS gumagamit na raw ng panibagong paraan sa pagre-recruit, kaya naman hirap na matunton ng FBI. May detalye lahat ng yan si Bombo Jovi Galang. Ipinag-iitan pa rin ng International Monetary Fund o IMF na hindi nila babaguhin ang kanilang rules upang mapagbigyan lamang ang bansang Greece. Sinabi mismo ni IMF Managing Director Christine Lagarde na bagamat pinapakinggan nila ang mga plano ng bansang Greece kung paano sila makaahon sa pagkakautang, matanggal sa euro at maiwasan ang pagbagsak ng kanilang ekonomiya, ay hindi nila maaring ibahin ang kanilang patakaran para mapagbigyan lamang ang Greece. Dagdag pa ng IMF na ang kalagayan ng Greece ay nangangailangan ng agarang solusyon. Magugunitang sa darating panalinggo tutugunan ng European Union ang pangatlong international bailout plan ng bansang Greece. Samantala, gumagamit na ngayon ng bagong technology encryptions ang mga ISIS upang hindi sila agad matunton ng mga otoridad sa kanilang ginagawang pagre-recruit ng mga miyembro sa buong mundo. Ayon kay FBI Director James Comey na may mga bagong paraan na ginagawa ang ISIS dahil sa natuntunton na sila ng mga otoridad. Dagdag pa ni Comey na nakatunog ang mga ISIS sa kanilang ginagawang recruitment, kung kaya't binago nila ang kanilang paraan upang mahirapan ang mga otoridad na matuntun sila. Ganun pa man, sinabi ni Comey na may paraan silang ginagawa kasama ang National Security Agency upang mapigilan ang ISIS sa kanilang malawakang pagre-recruit. Ayon sa talaan ng FBI, ang ISIS ay may mahigit na 21,000 na English language followers sa Twitter lamang at may ilan silang mga naaresto na inamin na ang recruitment ay sa pamamagitan ng internet. Yan ang ating ulat. Bombo Jovino Galang nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Bombo Sports News. Maghaharap ang world's number 2 na si Roger Federer at world's number 3 na si Andy Murray sa semifinals ng Wimbledon Open bukas. Una rito, kagabi ay tinalo ni Federer ang number 12 na si Gilles Simon na dahilan ng pag-abansin sa semifinals. Nakapasok sa ika-10 pagkakataon sa Wimbledon semifinals ang Swiss player matapos ang straight win laban kay Simon. Samantala, nakaabot din sa semifinals ang top seed na si Novak Djokovic sa pamamagitan ng panalo kay Marin Cilic. Makakaharap naman ni Djokovic ang world's number 7 na si Richard Gasquet sa semifinals. Mamayang gabi, inaabangan din ng mga tennis fans ang paghaharap ng world's number 1 na si Serena Williams at itong crowd favorite na si Maria Sharapova para sa semifinals ng Wimbledon. Sa PBA, magkakaharap sa Governors Cup Finals ang San Miguel at Alaska Aces matapos ang panalo ng Beermen kagabi laban sa Rain or Shine sa score 117-110. Highest pointer sa laro si Arizona Raid na nakagawa ng 38 points sa Game 4 ng Best of 5 semifinal series. Mag-uumpisa ang Game 1 ng Best of 7 series sa pagitan ng Beermen at Aces bukas bandang alas 7 ng gabi sa Mall of Asia.
Sa boxing naman, dismayado umano si Top Rank Big Boss Bob Arum dahil sa pagkakabigo ni Manny Pacquiao na makabalik sa Amerika. Ayon kay Arum, dapat daw na noong nakalipas na buwan ng Hunyo ay nasa Estados Unidos na ang fighting congressman para sa pagsisimula ng rehabilitasyon sa kanyang injury sa rotator cuff sa balikat. Paliwanag ni Arum, hindi pa siya nakakaisip na magiging sunod na laban ni Manny Pacquiao dahil ang mahalaga daw ay simulan muna ang rehabilitasyon. Una nang sinabi kahapon ni Pacman na habang nasa Indonesia na handa na siyang lumaban sa susunod na taon. Showbiz Balita! Showbiz Balita! Showbiz Balita! Bumos ng pakikiramay sa kapwa-artista at mga kababayan sa pagkamatay ng bitiranang aktres na si Lucita Soriano. Ang 74 anyos na aktres ay tinakbo sa isang paggamutan sa Quezon City noong linggo at ito ay pumanaw kagabi. Ang pagpanaw ng bitiranang aktres ay kinumpirma mismo ng kanyang anak. Ilan sa mga agad na nagparating ng kanilang pakikiramay ay ang mga kasamahan niya sa pelikula. Lumabas sa ilang mga pelikula si Soriano gaya ng And God Smiled at Me noong 1972, ang babae sa Breakwater noong 2003, Kuracha, ang babaeng walang pahinga noong 1998 at ang Paradise Inn noong 1985. Para naman sa nag-aabang sa resulta ng Lotto Draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office, July 8, 2015, kagabi po yan, Grand Lotto 655. Para sa Grand Lotto 655, ang mga lumabas na numero ay 28, 47, 36, 31, 20, at 37. Ulitin po natin mga kaibigan, para sa Grand Lotto 655, mga lumabas na numero ay 28, 47, 36, 31, 20 at 37. Jackpot prize, 30 million pesos ayon sa PCSO, walang nanalo. Para naman sa Mega Lotto 645, Mega Lotto 645, ang mga lumabas na numero ay 13, 43, 45, 29, 25 at 38. Ulitin natin, Mega Lotto 645. Ang mga lumabas na numero ay 13, 43, 45, 29, 25 at 38. Jackpot prize 18.4 million pesos ayon sa PCSO, walang nanalo. Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update. Foreign Exchange Rate Update. Palitan ng piso kontra dolyar, isang US dollar katumbas ng 45 pesos and 14 centavos. Ang isang Hong Kong dollar ay katumbas ng 5 pesos and 82 centavos at ang isang Singaporean dollar ay katumbas ng 33 pesos and 32 centavos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magpaalam, balikan ko lamang ang ating mga headlines. Ilang residente sa paligid ng Lamesa Dam dito sa Metro Manila lumikas na dahil sa mga banta ng pagbaha. Buong Metro Manila at 8 lalawigan sa Luzon nagkansila ng klase ngayong araw na ito dahil sa patuloy na epekto ng sama ng panahon. Sa ulat panahon, flood alert na nanatiling nakataas sa Metro Manila at mga kalapit na lugar dahil sa hanging habagat na pinag-iibayo ng bagyong si Falcon. Ang hanging habagat kinumpirma ng NDRRMC na 2 na ang patay. Pag-anunsyo ng bagong AFP Chief of Staff inaabangan na ngayong araw na ito. Ilang residente sa Negros Occidental nagkakasakit na sa epekto ng tuni-tuniladang patay na tahong na napadpad sa dalampasigan. Matapos ang peking bigas, peking bihon na naman napaulat na mabibili na rin sa lungsod ng Davao. Sa balitang sports, ang tennis superstars na sina Andy Murray at Roger Federer maghaharap sa semifinals sa Wimbledon Open sa London. Sa boxing, Top Rank Promotions Big Boss Bob Arum nananawagan kay Manny Pacquiao na iprioridad ang rehabilitasyon sa injury sa kanyang balikat. Sa showbiz naman, pakikiramay sa pagpanaw ng bitiranang aktres na si Lucita Soriano bumuhos.
Sa mga latest pang impormasyon, maaari niyong buksan ang official website Bombo Radio Philippines at www.bomboradio.com at tutukan ang Bombo Network News alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Lunes hanggang sa Sabado, maaari niyo rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News o like kami sa Facebook, facebook.com/Bombo Radio Philippines. Direktamente live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ng inyong anchorman si Bombo June Desca para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo!